at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ang inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng mga kasama natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program at maraming salamat. Umpisan po natin ang ating programa with For Today's Talk. Ako po'y lubos na nakikiramay kay Kim Atienza sa kanyang misis, si Feli, at sa kanilang mga anak sa pagpanaw ni Eman Atienza. Si Eman po ay isang social media personality na anak ni Kim. Pumanaw siya sa edad na 19. Sa joint statement ng pamilya Atienza, they described Eman as someone who brought so much joy, laughter, and love into the lives of the people who knew her. Eman was a mental health advocate. Sa kanyang social media, ibinahagi niya sa publiko ang kanyang healing journey sa gitna ng mental health struggles. Sa huling mensahe ni Eman sa kanyang Instagram broadcast channel noong September 1, binahagi niya kung paano nakatulong ang social media para mas maging confident at authentic siya sa kanyang sarili. Pero aminado rin siya na naapektuhan siya sa mga hate comments na natatanggap niya online. Kaya nagdesisyon siyang i-deactivate ang kanyang TikTok account. Para sa pamilya ni Eman, her authenticity helped so many feel less alone. To honor her memory, humiling sila sa publiko to live by the values that Eman stood for. At ito ang compassion, courage, and little extra kindness in our daily lives. Ako ho, kanina habang hindi pa tayo nagsisimula, sabi ko, kaya ko babasahin ito, kaya ko bang ibalita ito? Dahil sobrang close po sa akin ang pamilyang Atienza. Kim, Feli, and the kids, you have my love, you have my prayers. I will continue to love and pray for Eman. Isang paalala po sa ating lahat na we have to be kinder, we have to be more compassionate, we have to be more loving. Lalo na ngayon in this day of an age of social media. Sana po'y mas maging mabuti tayong tao sa isa't isa. Magkaroon ho tayo ng mabuting asal. Yung mga fundamental values po na kinalakhan ng marami sa atin. Paalala po that we can make this world a better place. At yan po ang mensahe na iniwan ni Eman sa ating lahat. Samantala, hinatulang guilty si Archie Alemania po sa kasong acts of lasciviousness na inihain laban sa kanya ni Rita Daniela. Pinanigan ng korte ang akusasyon ni Rita na binastos umano siya ni Archie sa Thanksgiving party ng Widows War noong nakaraang taon. Sinintensyahan na ng hanggang 1 taon pagkakulong si Archie at inatasang magbayad ng 20,000 pesos bilang civil indemnity at 20,000 pesos for moral damages. May 15 days si Archie para umapila bago maging final ang decision ayon sa abogado ni Rita na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Masaya si Rita na nakamit na niya ang hustisya at nagpapasalamat siya sa mga naniniwala at sumusuporta sa kanya. We reached out to Archie at hinihintay pa namin ang kanyang sagot. Archie, if you're watching, we are waiting for your side of the story tungkol dito sa balitang ito. Samantala, may good news naman tayo dahil nanganak na po si Lavi po. Lavi at Monty, congratulations. Maraming salamat. Mga batang Babel ang ating mga bisita ngayong hapon. Ilan sa mga dalawa sa mga bituin ng pambansang comedy show. Naitay Kapuso, please welcome Kokoy De Santos at Matt Lozano. Hey! Hi, Tito Boy! Hi, Matt. Maraming salamat. Please, sa inyong pagdaan, maraming salamat. Ang bigat talaga pagbasa nung, Eman, the daughter of Kim Atienza and Feli. Mental health is a real problem. Yes, ito. Di ba? Lalo na ngayon. Noon may mga nagsasabi, lalo na kami na hindi namin kinalakhan yung mental health problems. But kayo sa inyong henerasyon, pinag-uusapan ba ito? I mean, are you aware? Do you embrace the truth na ito'y napaka-real?
Ako, Tito Boy, hindi ko pa siya na-experience before. Naniniwala na ako kasi yung mga tropa ko at mismong kapatid ko, na-experience siya eh. So, kahit pa ako mismo hindi siya na-experience pa that time, naniniwala ako. Hanggang sa umabot na sa akin mismo, ako mismo yung parang umabot ako sa point, Tito Boy, na na-depress ako ng walang dahilan. Na talagang, ang hirap, Tito Boy, parang nilamong ka ng kadiliman and all. So, ang laking bagay dito, Boy, na nandiyan yung tropa, pamilya, kaibigan na napagsasabihan palagi. Importante yun. Ina-acknowledge mo yung ganung pakiramdam. Ikaw, Ma? Ako, Tito Boy, yes, naranasan ko rin siya. And ang daming beses ko na rin po ito na bring up na dumating din ako sa phase ng buhay ko ng depression at mental health. Nagkaroon nga ako ng bashing last time kasi nagulat ako dun sa isang headline, Matt Lozano, gusto nang wakasan ng lahat. Pero matagal na kasi siya, 2016 pa. So, okay naman, nilabanan ko naman siya. Paano? How do you handle hate? How do you handle bashing? Tito Boy, sa akin kasi talagang binigay ko lahat kay God eh. You surrendered everything to God. Yes. There was a time, Tito Boy, I was driving 100 kilometers per hour sa Congressional Avenue. Gusto ko ng ibangga yung kotse ko. So, sobrang lungkot. Pero bigla na lang may nag-pop up sa utak ko na, uy, may church pala dito. Oh. So, nag-U-turn ako. Punta ako dun sa church, dun ako natulog, nag-pray lang ako. Okay. Oh. How do you handle bashing, Kokoy? Ako, Tito Boy, talagang ano lang, kasi yun yung ano sa social media ngayon eh. Parang lahat may say, di ba? So ako... Lahat may opinion. Lahat may opinion eh. Parang hawak yung pagmamayari ka, gano'n. So sa akin... Mas maraming alam kaysa sa'yo. Hindi ko pa nga alam na nila eh. So ako, Tito Boy, kung ano yung nalalaman ng kaibigan ko, ng pamilya ko, doon ako. So kung diyan kayo go lang. Hindi pa ako mapatol, Tito Boy. Hindi pa ako maabot doon. May nagsabi sa akin, kaibigan, kasi boy naman ikaw, pinaliliit mo ang mundo mo. Sabi ko, okay lang ako sa maliit na mundo. Oo. Okay, Dahil importante sa akin yung mga boses na importante. Alam ko yung mga boses na importante sa akin. Yes, po. Alam ko yung, halimbawa, hindi gusto ang trabaho ko ni Cecil, ni RD. Okay ako. I know who they are. Yes, po. Pero I will not give anyone the power to control my feelings. Yes. Yung parang halimbawa, babasa lang ako at ang pangit mo, hindi ka marunong mag-host at ang yabang mo, etc. I'm not gonna allow these words to define who I am. Pero kung ikaw, Kokoy, ang magsasabi, ay pag-usapan natin. Kasi no really, because I think you're making a point. Dahil may pinanggagalingan ka eh. Kilala kita eh. Same tayo, Tito Boy. Di ba? Makikinig ako, Tito Boy. May mukha eh. May mukha yung, Tito Boy, medyo sobra, medyo OA ka dun. Yung gano'n. Okay ako dun. Haharapin ko yun. Pero, for someone who doesn't know me, for someone who is not aware of my life, at sasabihan ako ng kung ano-ano, may control tayo. Di ba? Teka muna. That's why I don't read comments. Ayoko talaga. Pero marami akong mga kaibigan, I don't need haters. I have so many haters in my community of friends. But anyway, congratulations. 30th anniversary of Bubble Gang. Gaano kayo ka-proud bilang bahagi ng pambansang comedy show? Tito Boy, sobrang proud ako kasi bata pa lang ako, talagang sinusubaybayan ko ang Bubble Gang at ito kinikwento ko to sa'yo. Sabi ko, nung time na nasa Voltes 5 pa ako, sabi ko sa handler ko, Kuya Will, gusto kong mag-guest sa Bubble Gang. Sabi niya, mahirap eh. Sabi niya, syempre, hindi ka naman komedyante. Ganyan. Tapos one time, na-invite ako to guest. Tapos nagtuloy-tuloy. Hanggang sa nagulat ako, yun nga, nag-regular ako, Tito Boy. And At saka ang pagkasabi pa sa'yo maganda. Di ba may kwento yun? Yes, sabi sa akin, Matt, pasensya ka na, pero napag-meetingan kasi ng creative team at ng production na this is your last guesting. Oh. Kasi regular ka na. Di ba ang ganda? And congratulations. Thank you, Tito Di ba? Boy. Congratulations. How is it, that experience, I want to talk about experience, working with Bitoy, with the great Michael V, with the great actor Paulo Contis, kahit si Charisse, no? Yung mga seniors, sila Betong. How is it working with them, Kokoy? Ano, Tito Boy, laging nandun yung... Ewan ko dahil kabado ba ako palagi. Ano siya, Tito Boy, may ibang spark na laging... Grabe, saan ang gagaling yun? Kasi, syempre, Tito Boy, binibigay yung script sa amin palagi sa set. Well, ini-email naman the day before.
or ilang days before. Pero may magic lagi, Tito Boy, pag sila yung nag-deliver. And sasakyan mo eh. Parang may flow talaga na, oh my God, ganun. Lalo na Tito Boy, nung first time ko. As in, nangangatog ako. Parang, paano to? Kasi dati, ilang beses ko ito inulit palagi na gusto ko lang manood sa set ng Bubblegum. As in, gusto ko lang makanood. And then, nung first time ko mag-guest ako, tapos inintroduce ako na mag-guest nga daw, ganyan. Ano siya lagi? Pangarap. Oo, iba yung magic. You use that word, mahika, di ba? Yung Mahika. magic. Ako nung nag-guest ako sa inyo, hindi ko nga alam kung bakit hindi na muli akong naimbitahan. Busy ka daw kasi dito, boy. May mga pagkakataon, hindi. Nasa dressing room ako, pinag-iisipan ko. Sabi ko, bakit kaya? Si Cecil nga, I wanted to do a conversation with her. Na, bakit ba? Ba't hindi na ako uli binalik sa Bubblegum? Ito yung may joke lang. Boy! Pero alam niyo, when I was reading the script, sabi ko, it looks good, no? Pero nung nandoon, alam mo yun yung si Bitoy, when he started to do it, when Paolo, when you guys started to do it, sabi ko, that is magic. Yung mga bagay na hindi ko talaga makakaya. Congratulations. Kailan mapapanood ang anibersaryo? Yes, ito boy. So yung part 1 niya, napanood na nitong Yes. October 19. So ngayong Sunday na po, ang part 2 ng BG30, Batang Bubble Ako Anniversary Special. Ayan, ngayong linggo na po yan, 6:10 p.m. sa Bubblegum. Kasama namin sina Mr. Emil Sumangil, Diana Zubiri, Aramina Marin Lazarabal, Diego Lorico. Yes, Kelvin Miranda, Faye Lorenzo, Ara San Agustin, Mikoy Morales, Isnir at Vice Ganda. Wow! Okay. Panoorin po natin yan ngayong darating linggo. Napakaganda ng iyong political satire. Kayo pareho, di ba? Yung dating doon at saka yung character. Senator Espada. Okay. Ang tanong ko, pag pinasok niyo itong political satire, political parody halimbawa, walang kaba. Kaba in the context of, you know, do I actually, am I comfortable with what I am doing? Politika na itong pinapasok ko. Ako dito boy, mas nangingibabaw yung kaba na gawin yung sketch. Pero pagdating doon... Ang galing mo dun. Ay, thank you, Tito Boy. Oo. Tito Boy, iba yung kaba ko nung ginawa yun, Tito Boy. Alam nila lahat yan, Tito Boy. Kasi gusto ko nang malubog sa lupa. Kasi last minute yun, Tito Boy. Kasi nga, alam ko lang gagawin ko nung mismong live na taping na nga is super mamshi. Mas kalmado, Tito Boy. Para nagagawa na namin every taping. Pero yung dating doon, alam naman natin lahat na, kumbaga, classic na sketch na to sa Bubblegum. At yung spot mismo ni Brad Pitt, yung gagawin ko, Tito Boy. So, parang, hindi ako makahinga, Tito Boy. Dito lang, parang ako nagpapanik attack. Ganun yung feeling talaga. So, after nung rehearsal nung Sabado, Sunday yung live, Tito Boy, nagpuyat ako. As in, 4 hours akong nasa coffee shop. Nagbabasa ako ng palulut. Nanonood ako ng lahat ng kailangan kong panoorin. Ano ang nadiskubre mo? Ito ang gagawin ko pag ginawa ko ito. Was there a mannerism? May tonal pattern ba? Tinatry ko, Tito Boy, yung mannerism, yung mata, lahat. Sample nga. The usual na, meow. Dali ka usap. So, yun Tito Boy. Tapos, pagkasama ko na si Kuya Chito tsaka si Derek Cosme, nawawala lahat eh. Kasi eto yon. Nakatanggap ka ng tawag? Nang tawag po? Oo. Either humanga o ba't mo ginawa yon? Meron Tito Boy. Sobrang random. May mga tumatawag sa akin na tropa ko na hindi naman sila tumatawag. Nagchat-chat lang. Tumawag para lang, pagsagot ko ng video call, tumatawa. Grabe yun! Mga ganun sila. Okay. So parang iba yung feeling, Tito Boy. Yung iyo naman. Sa akin, Tito Boy, grabe yung kaba ko. Alam mo rin yan. Andun ako Grabe ang kaba mo dahil... sa dressing room, Tito Boy. Siyempre, natatakot ako kasi natatakot ako sa political side of tapos gagawing comedy. Kinakabahan ako kasi siyempre, kilalang tao din yun, impersonate ko. Meron ba? Meron? Alin? Meron pala. Okay. Okay. And then? Grabe, binabasa ko yung script, tapos nung mag-actors in, biglang pinalitan yung script, ni-revise pala. So, lahat nung kinabisado ko, nawala. So, sabi ko, hindi, sige, prepared naman ako, nanood ako ng mga videos para ma-portray ko na maayos. So, ano ang lumabas doon sa character? Halimbawa, kumustahin mo ako. Amin ka na. Magsisinungaling. Ibinabalik ko sa iyo yan. Ito ang katanungan ko. Matt Lozano, merong ka raw girlfriend, pero hindi mo sinasabi sa iyong mga kaibigan. At Kokoy De Santos, sino ba si Ateng sa buhay mo? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda.
po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama ho natin si Kokoy at Matt. Let's do Fast Talk. Yan na. Okay? Napang ko to. Oo. Koy, Yes po. Kokoy o Kolokoy? Okoy. Kulot o salot? Kulot. Best actor, best boyfriend? Best actor. Pakipot, kuripot? Kuripot na lang. Kuripot. Madaling ma-in-love o madaling malasing? Madaling malasing. Buboy o Matt? Both. Oo. Matt, Kokoy o Buboy? Both Ayusin mo. Singer? Singer, songwriter? songwriter. Good kisser, sweet hugger? Sweet hugger. Romantiko, komikero? Romantiko. Kakain, kakanta? Kakain. Magpapakilig, magpapatawa? Magpapatawa. Okay, sa Bubble Gang Boys, sino ang pinakamatinik? Aray ko. Ha? Sino? Kuya Pao. Sa tunong dila ko, di ko kaya bitaw. Hala kayo! Sino ang pinaka-torpe? Ano na ako? Present na ako. Ikaw rin pala, oh. Okay. Pinakamalakas ang sex appeal. Buboy. Oh, yun. Wow, Mas di ba? shout out lang, oh. Pinakamalakas ang amoy. Uy, malakas ang amoy. Kokoy. Talaga ba? Mabango. Perfume, Thank di you, ba? Shout out. Pinakakuripot. Kuripot? Ewan ko pag magkakasama ko dito, boy, lahat kami galante. Wow! Ang madalas na inaasar. Ako. Bebetong! Madalas mag-aya ng inuman. Inuman, par? Wala naman. Wala nga yun. Okay. Madalas umabsent. Wala. Lights on or lights off? Lights on. Blinking. Okay. Happiness or Dim. chocolates? Happiness. Happiness. Best time for happiness? Later. Batang bubble ako dahil... Batang babalo ko dahil sa Bubble Gang, nagkaroon ako ng talento na hindi ko alam na kaya ko pala. Ganda nun, that discovery. Batang babal ako dahil masaya akong magpasaya ng taong mahal ko. Noong isang linggo, naging bisita natin si Ara at saka si Maureen, di ba? Ang dami nilang kwento behind the scenes na hindi natin napapanood. Yung mga kwentuhan, mga tampuhan, awayan, mga crushes, etc. Kayo meron din? Mga Marami boys? yan, for sure, Tito Boy. Pero kasi ano tayo lagi, no? Mga good boy tayo eh. Oo, eh. Oh, talaga? Wala kaming away, Tito Boy. Wala? Gusto nga namin gumawa ng issue minsan para mag-away naman kami. Kasi clingy kami, Tito Boy. Sobrang clingy nung pamilya namin sa Babol, eh. Ito inuulit ko lang kasi I'm a big fan talaga of Bitoy. Kasi Paulo iba yan, kasi mahal ko yan, he's also a brilliant actor, no? Pero bilang mga batang artista, kung meron kayong babaunin galing kay Bitoy, ano yun? Ako, kagad, pumasok sa isip ko po, be present talaga. As in, yung lagi niyang inaano, eh. Kasi kahit ano ibato sa'yo, comedy man yan, no? Na-apply ko, eh. Na-apply ko siya lagi, Tito Boy, nung first time sinabi sa amin yun. Nandun lang talaga nakikinig ako kasi na-starstruck ako nung sinabi niya yun, eh. Ano yun, eksena yun, may jeep yun, before 2021 pa yun. Kailangan, makinig ka palagi. Yes. Be attentive, lahat present ka lang. So, kuya, I mean, matik naman yun sa set lahat and all, pero nung sinabi ni Kuya Bito yun, parang applicable siya sa lahat sa akin, lagi. you have to be there, eh. Be present. The now. All you have is now, di ba? Ikaw, Matt. Ako, Tito Boy, every eksena with Direk Bitoy, lagi akong, ang dami ko natututunan na bago. Na, hindi ko alam na pwede pala yung gano'n na kapag ka nag-adlib siya ng gano'n. Parang go with the flow lang yung nangyayari sa akin. So, kailangan mo lang talaga maging bukas. Right. Para para maibigay mo rin. Hindi ba? In love ka raw ngayon. Ano ba yung pangalan? Ano yung pangalan? Angela daw? Oo. Hindi. Sinabi, may tumawag sa atin, di ba? Bago mag-umpisa. Sino si Angela sa buhay mo? Sino si Angela? Sino Angela yan, par? Nanonood ang mami mo. Dapat sabihin mo. O pag-isipan mo muna, sino si Ateng sa buhay mo? Tito Boy, share ko ba talaga dito? Sino si Ateng? Sino ba may Ateng ka pala sa buhay mo? Tito Boy, sobrang kinikilig ako ngayon. First time to, Tito Boy. Minsan nag-story ako, minsan inahiya pa ako i-share. Pero eto, Tito Boy, ikaw ang dahilan kung bakit nandito si Ateng. Ano siya, Tito Boy? Okay. Sino si Ateng sa buhay namin ni Kokoy? Lalo na sa kanya ay malalaman nila
Soon. Di ba? Soon. Soon, Tito Boy. Huli na lamang, please invite everybody to the anniversary show. Yes po, yes. At abangan nyo po ang part 2 ng BG30 Batang Babon Ako Anniversary Special. Ngayong linggo na po yan, 6:10 p.m. sa Bubblegum. Batang Babon kami! Maraming salamat. Tay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapapasok sa amin sa inyong mga tahanan araw-araw at sa inyong mga puso. Be kind, make your nanay proud, and say thank you. Piliin ang mabuti at ang tama. Be Juan Tama. Goodbye for now and God bless. Ito ang regalo ko sa inyo. Ay, shoutout sa akin.